Okay, so Project 6, Task 1, Exam 1. So, doon daw kay QTR1 worksheet. Okay, magkakamali ko anong worksheet kayo mag-edit. Mag-add daw po tayo ng option doon sa ating table. Ito yon yung table natin. Again, yung table yan kasi may filter siya. Tapos nung sinelect ko, may nakalagay na table design. So, mag-add daw tayo rito sa table natin ng row na i-calculate. Ayan, total row. Mag-add tayo ng total row dito sa table natin. So, hindi naman sinabi sa instruction na mag-insert ka ng formula. So, hindi ka maglalagay rito ng ito yung total mo, no? Ito yung total. Hindi ka maglalagay ng sum tapos gagamit ka ng isa-select mo to. So, hindi po yun. Kasi mag-a-add lang tayo ng option na i-calculate niya yung total row. So, ang gagawin mo, i-select mo lang yung table. Kahit saan dyan sa table, basta nakaselect ka sa loob. And then, table design contextual tab. And then, dito kay table style options, ayun yung option ng total row. I-check mo lang yun. Ayan, so nagdagdag ng total row. May iba pa siyang option dyan. Baka ma-encounter nyo to sa exam. Kunwari, baka pagawa sa inyo average, di ba? So, ayan, total row and then, ayan. So, yun po yung task 1. Mark completed. Task number 2. On the QTR1 worksheet, in the maximum row, ito yung maximum row, insert a formula in cell E12, ito yung E12, that returns the largest number of visitor attendance for the quarter. So, kukunin lang daw natin yung pinakamalaking attendance dito or yung largest number dito sa total natin. So, ang formula doon or ang function doon is equal max. And then, open parenthesis, iselect natin yung total from E5 hanggang E9. Okay, so close parenthesis and then enter. So, ang i-return niya is yung 351,695 kasi yun ang pinakamalaking or yung largest number dito sa selection natin. And then mark completed. Task 3. On the QTR1 worksheet, insert a function in cell A15 dito below the heading ng attendance ranking January na isosort daw yung data in cell range A5 to B9 in descending order, or ibig sabihin po ng descending is from largest to smallest. So meaning ang isosort natin dito is itong January yung number niya, pero ang selection natin is A5 hanggang B9, so included yung itong nandito kaya A5 hanggang A9. Okay. So ang formula, punta tayo kay A15. Ang formula para dyan is equal sort. Okay? Open parenthesis. I-type po natin si A5 colon B9. Ayan yung selection natin according sa instruction. Okay? And then, comma. Okay, so ano po yung isosort natin? Anong pang-ilang column? So, ito yung column number 1. Ayan. Tapos, ito yung column number 2. So, ang isosort natin si number 2. So, ang itatype natin dito after ng comma is 2. And then, comma. So, ano yung sort order natin? Sabi sa instruction ay descending. So, pag descending, negative 1. Pag ascending, 1. So, itatype lang natin, negative 1. And then, close parenthesis. Then, enter lang natin. Okay, so, ayan na po. Na-sort na siya from largest to smallest or descending. Then mark completed. Task number 4. On the QTR2 worksheet, convert cell range A4 to E9 to a table na meron daw header. Kasi meron naman talaga siyang header. May header na siya. So, pag nag-insert tayo ng table, iselect natin yung option na yung table natin ay may header na. And then after that, i-apply daw natin yung orange table style medium 18. So, una, select nyo muna yung A4 hanggang E9. And then, punta ka ng Insert tab, Tables Group, Table. And then, dito, make sure naka-check yung My Table has Headers. Okay? Kasi yun ang sabi sa instruction. And then, i-okay lang natin. And then, i-apply daw po natin yung Orange Table Style Medium 18. So, punta tayo ng Table Design Contextual tab. And then, Table Styles Group. I-click mo yung More.
So, medium yun, ano? Medium 18. So, ito yung medium. Hanapin natin medium 18. Orange. So, gold, orange, ayan, table style medium 17. And then, orange table style medium 18. And then, mark completed. Task 5. Apply layout 2 to the pie chart on the QTR2 worksheet. So, ito po yung QTR2 worksheet. Ito yung pie chart natin. I-apply daw natin yung layout 2. So, i-select mo yung pie chart mo. Then, chart design tab. And then, sa chart layouts group, ayun yung quick layout drop down. And then, ito yung layout 1. Ito yung layout 2. So, yun lang yan. Mark completed. And then, grade project. Yun. Then, next.